kung usapang kanto yung gagawin nating lente rito, ang dating sa akin ito, hindi umubra yung drama ng Duterte camp na hindi siya fit to stand trial. Tama ba? Hindi umubra yung Oo. drama. Oo, hindi talaga. Drama talaga. Alam mo, sinabi ko naman before, di ba? Lagyan natin sa konteksto ito, no? Kung bakit nga ba napadpad dito yung proceedings ng ICC. Napakalinaw, sinabi ko na sa ito dati, na mahirap kasi, no? Mahirap kasi yung posisyon ni Rodrigo Duterte at ng kanyang mga abogado, no? Mahirap dahil makapalang ebidensya, no? Ang mga alam natin ng mga ebidensya, nung sinabi nga natin noon is merong mga government, 'di ba? Government documents stating na talagang kinommand ito to show yung Operation Tokhang, 'di ba? Yung Oplan Double Barrel, to show na talagang ito ay well-organized killing machine, di ba? Crimes against humanity talaga. So napakalinaw niyan, no? Napakalinaw rin na meron yung testimony ni Arthur Las Cañas at Edgar Bato-Bato, at saka ngayon meron na din si Colonel Garma, at saka yung testimonya ng mga pamilya mismo, no? Meron mga forensic analysis, no? Marami ring mga declaration si Duterte mismo na gino-go signal niya yung malawakang patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon, no? So dahil sa kapal ng ebidensya, it's not just documentary evidence, it's not just public documents, it's not just testimonial evidence, it's not just forensic evidence, no? Kumpleto, Ricardo, eh. It's also declaration against interest and confession coming from Rodrigo Duterte himself, no? So dahil makapal ang ebidensya, ang sabi ko nga, anong gagawin ng abogado dito? Gagawin ng abogado dito, didelay na lang para hopefully hindi siya tayo makonvikan. Di ba? Hindi tayo makonvikan sa ilalim niya, syempre, kumikita rin ng mga lawyers niya, di ba? Paano pahabain yung PC at yung proceedings? Mukha namang maganda yata ang bayad kay Kaufman, no? Ng pamilya Duterte sa ating mga sources, no? Tsaka sa ating pagkakaintindi. Of course, di naman yan volunteer, di naman niya kaano-ano si Rodrigo Duterte, no? Kaya nga nagpa-accredit sa ICC at makinuha niyang mga past clients, talaga, syempre, of course, malaking bayad sa kanya at kumikita siya. Having said that, ano yung strategy? Ang strategy is to delay the proceedings. So, ang sabi mo kanina, umubra ba itong delaying tactic, itong wheelchair tactic, itong drama tactic ng mga Duterte sa ICC? No? So ang sabi niya, sipain ko pa yung ICC. Ngayon na. Punta na sila dito, ma'am. 'Di ba? Sabi niya or sir, noong iniimbestigahan siya doon sa House of Representatives, ngayon na, sampalin ko pa sila, sipain ko pa sila. Pero nung kinuha na siya, no, hinaresto na siya, dinala siya sa ICC, mautal-utal. Rodrigo Roa. Drama, no? Sabi niya naman, kung naalala mo yung isang interview sa SMNI, yung hirap na hirap kunyari siya maglakad, tapos sabi niya, yan, nagdadrama lang ako niyan, paluin ko pa sila nitong baston ko. Pero drama lang yan, para pag nakikita niya raw, hindi niya raw gusto yung kausap niya, o kanya, mag-aawa-awa daw siya, hindi siya makalakad, pero kaya niya naman daw talaga maglakad, no? So, nangyari din sa kanya yan, yung consistency na yan. So, itong drama nila, sabi, meron na raw siyang cognitive disability. Yan meron na siyang impairment. Impairment na hindi niya na raw maiintindihan yung proceedings at hindi niya na raw ma-gauge yung mga ebidensya laban sa kanya, no? So yun yung kine-claim niya. Kaso syempre, alam mo sa limited experience ko sa international proceedings, no? Kahit sa regular arbitration, so I've been involved in several arbitrations, no? Ang ginagawa namin usually is kumukuha kami ng mga expert witness. Hindi lang isa may expert witness yung kalaban mo, may expert witness ka, may expert witness yung tribunal. Pag sasabahin yung expert witness sa isang table at pag sasabihan sila, yung order sila na ayusin yung report nila, saan sila nag-agree, saan sila nag-disagree, no? So ginawa ng ICC dito, tatlong klase ang kinuha nila. Isang forensic psychiatrist, and nung tinignan ko naman, syempre hindi naman tayo expert sa psychology, sa psychiatry, no? So syempre kailangan natin magbasa. Ang sabi, ang forensic psychiatrist, a psychiatrist with training in forensic settings, meaning they evaluate mental health in the context of legal proceedings. So, meron siyang forensic psychiatrist. Kumuha ang ICC niyan and accredited yan. Ibig sabihin, alam mo ang ICC, hindi yan basta-basta nag-accredit ng mga tao. Meron yung proseso, titingnan yung expertise mo, no? At bago kayo accredit. So, isang forensic psychiatrist. Pangalawa, isang neuropsychologist. Ano yung sabihin ng neuropsychologist para sa ating mga ordinaryong tao, hindi naman ito ang profesyon? A clinical psychologist specializing in how the brain functions
and how the brain function relates to cognition and behavior. No? Neuropsychologists conduct structured cognitive testing to measure memory, attention, executive function, and other mental skills essential for participating in trial. So titinan mismo kung meron ka pa ba ng mga essential skills, cognitive skills na yun. No? So hindi lang yung forensic psychiatrist, meron ring neuropsychologist, yung brain functions mismo. No? Hindi lang yung iyong behavior, yung brain functions mismo ang pinag-aaralan. At yung pangatlong, kinontrata ng ICC is yung behavioral neurologist, expert in geriatric and behavioral psychology para specifically sa pang mga advanced age ng mga tao na yung mga medyo tumatanda na. A neurologist or psychologist focus on brain-behavior relationships. At ano nakakatawa? Ang nakakatawa dito, all of them had a consensus. Ang consensus, fit si Rodrigo Duterte mag-stand sa trial. At ano yung isang, niredact kasi kung sino itong mga taong ito, no? Pero, ang isa doon sa interesting sa akin, na kaya sabi ko, Christian, kailangan natin pag-usapan to kasi parang amusing, you learn one or two things every day, no? Ang ginawa is, sinabi, memory test ito ha. Kunyari, sinabi niya kay Rodrigo, this is a simple memory test. Yung coin in hand. Ganyan daw. Ang gagawin daw sa'yo, papakita sa'yo kung nasaan yung coin. Siyempre, may coin ako dito. Sasarang ko. Alam mo kung nasaan ha? Now count backwards. 10, 9, 8, habang nakapikit ka, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkabukas mo ng mata mo, tuturo mo ulit kung saan. Ang pinapalabas noong nagtetest sa'yo is memory game siya. No? Short-term memory test, sorry. So, ang tuturo mo, supposedly, kung nasaan. Si Rodrigo Duterte, ang tinuro niya daw, lagi, almost all the time, no? Yung wala dun sa coin. Wala dun sa kamay. Huli na sinasadya niya. Huli na sinasadya niya. Yung pala, that test is to check whether you're faking your cognitive decline because that test, kahit na raw yung may cognitive decline, magiging 50-50 ang chance. Ang ini-exploit nun is the simple probability. Ang probability ito 50-50 So kahit na may cognitive decline ka, 50-50 pa rin ang magiging average mo. Pero kung tatama ka, kahit na nakakalimutan mo, tatama ka kasi 50-50. Ito, ang ginawa si Rodrigo Duterte, consistently yung mali ang tinuturo. So, ibig sabihin, there was a conscious decision to fake him because, to fake the results and to fake yung cognitive decline niya because alam niya kung nasaan eh. At deliberately minamali niya at way more than the average because again, 50-50 ang chance eh. Way more than the average na pinipeke mo. Ang galing, di ba? Sabi ko, amusing, no? So, apparently hindi ubra yung galawan Duterte dyan, yung nakakabudol. Kasi mga eksperto pinag-uusapan dito, di ba? Hindi niya na-DDS. Hindi niya na-DDS yung mga eksperto. Hindi niya na-expert eh. And this is a simple test pala. No? Ito yung baseline, yung one, no? So yung unang-una, actual test kung fini-fake niya. Number 2, tinatanong rin siya, no? Tinatanong siya, ano yung mga nararamdaman mo? Ano yung mga nararamdaman mo? Ano yung mga simptomas mo? May sasabihin daw siya, bigla nagiging sharp. And then pagkatapos siya maging sharp, no? Sasabihin niya yung mga nararamdaman niya, and then mag-acting na naman si Rodrigo Duterte. Pero yung mga sinasabi niya na medyo sharp, naalala niya kung ano yung mga symptoms siya, hindi nagmamatch doon sa behavior niya. While nag-uusap sila. So, parang bigla ka magiging sharp tapos biglang decline. Parang hindi consistent. At yung pangatlong observation ng mga experts, so ito yung tatlo, no? Hindi to one-time, big-time observation, no? Ino-observe na siya simula October, November hanggang lumabas yung report nila. So halos 2 buwan, no? And consistently, pinapanood daw nila, ino-observe si Rodrigo Duterte at nakita nila, no, na hindi siya under cognitive decline so much so that he will be incapacitated from understanding the trial proceedings, no? So ano sabi ng ICC prosecutor? Ang sabi ng ICC prosecutor, nakakatawa, is he's feigning. He's faking it. He's feigning his incapacity, no? And that is dangerous. Kaya in-urge nung prosecutor na we have to proceed to trial because obviously this is dilatory, no? So ewan ko kung na-amuse yung ICC prosecutor na he's faking it, pero di ba? Normal nga yan sa Philippine politics eh. Theatric dito. Magkakaroon bigla ng wheelchair, di ba? Pagka hinahabol na ng justisya. Yan ang ginagawa ni Rodrigo Duterte. So, asan yung tapang?